samahan po ninyo akong manalangin sa oras na ito. Patnubayan tayo ng ating buhay na Diyos. Let us pray. Hallelujah. Dakilat mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Lord. There is power. There is hope. Healing, redemption in Thy name. We believe in Thee. We trust in Thee. There is Jesus. Leading prayer for beloved, honorable Pastor, Lord, anoint the words. Put Thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos lahat ng demonyong pag-alinlangan, hadlang sa aming pagkinig, cast not right now, and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak, ibigay po natin sa ating mahal na Panginoon, yung palakpak na makaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Glory, glory to Jesus. Sabi ng Biblia, clap your hands, all ye people, and shout unto God with the voice of triumph. Ipalakpak daw po natin ang ating mga kamay. Sabi ng Biblia, at tayo po'y sumigaw ng tinig ng mayroong pagtatagumpay. Amen? Purihin at luwan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect and cherish the loving memories, golden teachings of our parents in the Lord, dearly beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeda, and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Love also and respect to the beloved children, sa mga anak, apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, whole blessed Almeda family. At pleasant afternoon na po sa lahat po ng ating webcast viewers around the globe na patuloy pong umaantabay, sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang biyaya ng Diyos, pagpapala ng Panginoon ay sumagana po, minamahal sa inyo pong lahat at sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita. Kung meron man, welcome sa gawain ng ating mahal na Panginoong Kristo. Sa lahat po ng mga manggagawa, mga ngaral, ating beloved workers, beloved musician, at sa lahat po ng ating mga beloved choir members, pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoong Kristo. At kumusta na po kayo, minamahal? Almost 2 Sundays. Wala po ako rito, mga minamahal, at nasa outreach po ako. Kailangan po nating asikasuhin din yung mga mamunting problema na kinakaharap ng ating mga outreach para po mga minamahal sa kaayusan ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Kristo. At salamat sa ating mahal na Panginoon, itong nagdaang Lunes at Martes, kami po ay nasa Malayal dahil malapit na po yung anniversary natin sa Malayal. Kung hindi po ako nagkakamali ay September 23. Kaya't inayos muna namin yung dapat ayusin doon sa chapel para preparation po natin mga minamahal sa ating upcoming anniversary, mga minamahal sa dako ng Malayal. At salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang provision, sa kanyang pag-provide sa mga materyales at pangangailangan para maayos po yung ating chapel, mga minamahal sa dako ng Malayal. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. At sa mga oras nito, minamahal, tayo po ay dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang ating pagkinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. Ihanda po natin ang ating ballpen, ating pong mga papel, ang ating mga Biblia, minamahal, at lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Atin po munang iwasan ang lakad ng lakad. Amen. Ating mga cellphone, itago po muna natin yan sa ating mga bag. Mga minamahal, kung meron tayong importanteng pag-uusapan, mamaya na lamang po pagkatapos ng ating banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang layunin po natin para makafocus tayo sa pagkinig ng salita ng ating mahal na Panginoon, uuwi tayong busog sa spiritual na mga pagpapala. Sa mga oras nito, mga minamahal, let's talk about the topic, the influence of sin. The influence of sin. What is the reason why we need to turn away from sin? Ano ang dahilan? Bakit kailangan nating tumalikod, lumayo sa paggawa, mga minamahal ko, ng kasalanan? Dahil as a Christian, as a believer, ito po yung ating pinagsusumikapan sa abot ng ating makakaya. Na tayo po ay, mga minamahal, umiwas sa paggawa ng kasalanan because we believe
that sin, mga minamahal, is to hate evil. Naniniwala tayo na ang kasalanan, mga minamahal, na dapat tayo po ay magkaroon ng pagkamuhi, mga minamahal, sa kasalanan. Yung bang paglilingkod na ayaw nating magkasala. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. First reason why do we need to turn away from sin? Because sin separate us from God. That is first reason. Ang unang-unang rason, mga minamahal, bakit kailangan nating tumalikod sa kasalanan, lumayo sa kasalanan, bakit natin kailangan mag-ingat na hindi magkasala? Because sin separate us from God. Amen. Start from the very beginning. Sa panahon ni Eva at ni Adan, sila po ay nasa Garden of Eden. Amen? At they are so blessed dahil lahat ng kanilang pangangailangan ay provided ng ating pinakamamahal na Panginoon. Halos wala na po silang hahanapin pa. Sila po ay ilinagay sa Garden ng Eden, mga minamahal, provided ng Panginoon ang lahat-lahat ng kanilang pangangailangan. Pero sabi ng Bible, start na sila po ay nakapag-commit ng kasalanan, sila po ay nakagawa ng kasalanan. Sabi ng Biblia, sila po ay pinalayas ng ating mahal na Panginoon sa loob ng Garden ng Eden at they experience mga minamahal sufferings. Amen? Dahil sa kanilang paglabag sa kalooban ng Panginoon, sila po ay nagtanim, nagpagal, nagsakripisyo sa buong maghapon para lamang mabuhay at para lamang makakain. At ang pinaka-worst na sakripisyo, yung mahirap na panganganak, mga minamahal ko, ni Eva, at ito po ay na-inherit pa ng ating mga kababaihan, ng ating mga beloved nanay sa ating panahon ngayon. Ito po ay nagsimula lamang sa pagkakasala ni Eva at ni Adan. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, what is the reason why we need to turn away from sin? Because sin separate us from God. Ito po ang nagiging sandata. Amen? The secret weapon po ito ni Satanas. In the arsenal of the enemy, yung sandata ni Satanas, mga minamahal, ay itulak tayo sa pagkakasala. Because he believed that sin separate us from God. At ayaw na ayaw ni Satanas na tayo po ay malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tuwang-tuwa si Satanas kapag tayo po ay nanlalamig. Say amen. Say amen. Tuwang-tuwa si Satanas kapag tayo po ay nagbabackslide. Tuwang-tuwa si Satanas kapag tayo po ay nahuhulog sa tukso. Tuwang-tuwa yung kanyang ngiti abot sa kanyang tenga. Tuwang-tuwa si Satanas kapag tayo po ay mga minamahal nahuhulog sa pagkakasala. Tayo po ay lumalabag sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil yun ang kanyang number one mission, to fall us into sin. Ihulog tayo sa pagkakasala. Dahil kapag tayo po ay mahulog sa pagkakasala, mawawalay tayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon, ang ating mga kaluluwa ay magiging pag-aari na ni Satanas. Kaya gustong-gusto niya na tayo po'y magkasala. Gustong-gusto niya na tayo po'y lumabag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. So first reason is, sin separate us from God. Pangalawa, sin brings death to our inward lives, mga minamahal. Yung kasalanan daw po ay naghahatid ng kamatayan sa ating mga minamahal buhay spiritual. Ito po'y totoo, mga minamahal. Dahil po sa ating pagkakasala, nanlalamig tayo, nanlulupaypay tayo, nahihiya na tayong tumawag sa Diyos. Say amen. That is because of guiltiness. Guilty sa ating paggawa ng kasalanan. Nahihiya na tayong tumawag sa mahal na Panginoon. Nahihiya na tayong mag-pray. Iniidjikan tayo ng kaaway na huwag ka nang lumapit, huwag ka nang manalangin dahil ikaw ay nagkasala, mga minamahal. Di ba? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal. It brings death in our inward lives. Doon sa ating kaloob-looban, maramdaman natin, mga minamahal, kapag tayo po ay patuloy na nagkakasala, gumagawa ng isang pagkakamali, na alam na nating pagkakamali, mga minamahal, nararamdaman natin na tayo po ay buhay physically, but inward life, tayo po ay patay na, para tayong nauupos na kandila. Ganun ang nararamdaman natin kapag tayo po ay, mga minamahal, nasa gitna ng kasalanan. Kaya, number 2, mga minamahal, sin brings death in our inward appearance, inward life. In number 3, mga minamahal, eventually, it brings eternal death of our soul. That is eternal separation from God. Eternal death, eternal separation. Yung kasalanan, mga minamahal. Tayo po ay nalalayo sa ating mahal na Panginoon. Amen? At nararamdaman po natin, mga minamahal ko, na
ang lamig-lamig na ng commitment natin sa Diyos. Yung relasyon natin sa ating mahal na Panginoon, kahit anong gawin po nating pagpupuri, anong gawin po nating pag-awit, hindi na natin maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Yun ang nangyayari sa atin. Kaya tuwang-tuwa si Satanas, gaya ng sinabi ko kanina, kung tayo po ay nagkakasala, tayo po ay nalulunod sa pagkakasala, kapag tayo po ay nagkakamali, mga minamahal. Amen? Kaya ang sabi rito, ang sabi ng ating pinag-aaralan, 1 o 2 Corinthians chapter 5 verse 9 up to verse 10, when we strive to sin not, we have chances to gain eternal reward. That is the fruit of our labor. Yung fruit of our labor, that is eternal reward na hinanda ng ating bunga ng ating katapatan, bunga ng ating paglilingkod, bunga ng ating sakripisyo. May mga bunga yan. Yung ating pagdalo every Wednesday, Friday, Sunday, mga minamahal, meron pong bunga yung ating pong mga labor. That is the fruit of our labor, fruit of our faithfulness. Meron pong reward na inihanda ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ma-overcome natin yung mga pagsubok, merong reward na inihanda ang ating mahal na Panginoon. Ma-overcome natin yung mga temptation, mga minamahal sa buhay natin. May gantimpalang ilinaan, may gantimpalang inihanda ang ating pinakamamahal. Every time we conquer, every time we overcome every obstacle, every hardship sa buhay natin, merong reward na inihanda ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, when we strive to sin not, we have chances to gain eternal reward. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon, minamahal, na matanggap yung eternal reward na inihanda ng ating pinakamamahal na Panginoon doon sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Kaya gustong-gusto ng ating mahal na Panginoon na iniingatan natin ang ating sarili na hindi magkasala. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na bagamat nariyan na tayo sa bingit ng tukso, nariyan na tayo sa bingit ng pagkakasala, pero pinipili pa rin natin ang gumawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa bingit na tayo para mahulog sa tukso, minamahal, pero pinipili pa rin nating tumalima sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yun po yung sinasabi ng Biblia na ang ating puso ay meron pong malalim na pagkamuhi sa paggawa ng kasalanan. Ayaw nating magkasala dahil ang unang-unang rason, ayaw nating mawalay sa kalooban, mawalay sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya at all cost, ginagawa po natin ang lahat ng bagay upang hindi tayo mahulog, minamahal ko, sa pagkakasala. 2 Corinthians chapter 5, verse 9 after verse 10. Basahin po natin ang banal na Biblia. Amen. Dito po sa ikalawang aklat ng mga taga-Korinto, kabanata ay 5, at ang talata ay 9 hanggang 10. Kaya ang amin namang pinagsisikapang maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na po. God bless you po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Napakaganda po mga minamahal ko ng talatang ito. Sa verse 9, basahin po natin ang Biblia. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan ay maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Ito po yung church ng Corinthians. Amen? They are striving to do what is the will of the Father. Ang kanilang purpose ay mapaluguran, malugod ang kanilang Ama na nandoon sa langit. At yan po ang ating motibo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y patuloy na naglilingkod, maraming pagsubok, yes, maraming kahirapan, maraming hadlang sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero patuloy nating pinaglilingkuran ang mahal na Panginoon sa loob man ng gawain ng Diyos, maging sa labas man ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagsusumikapan po nating mapaluguran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos para pagdating ng araw ng paghatol, ang hatol na ating tatanggapin ay hatol na mabuti galing sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagsusumikap tayong paluguran ang ating malapon sa abot
ng ating makakaya, mga minamahal. Dahil sabi ng Biblia, tinitingnan ng ating mahal na Panginoon yung ating performance. Every day, mga minamahal na performance natin sa paglilingkod. Tayo ay nasa loob ng church, ano ang performance natin? Tayo ay nasa paaralan, ano ang ating spiritual performance? Tayo po ay nasa trabaho, ano ang ating performance? Yan po ay tinitingnan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At sa ating pong mga minamahal ko asam ng ating puso, na tayo po ay nabubuhay para mapaluguran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan tayo ibibless ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Pag sa puso, sa isip natin, desire natin na lumakad tayong kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mag-gain natin yung favor ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit huwag kang magtaka, bakit ka iniingatan, bakit ka piniproteksyonan ng Diyos, ilinalayo sa anumang panganib at mga kapahamakan, bakit tinutugon ng mahal na Panginoon ang iyong mga panalangin, bakit biniblas ng Diyos materially, financially, spiritually, bakit ka pinagpapala ng Panginoon, mga panalangin na hindi mo hinihiling pero kusang dumarating, mga minamahal. Yan po ay patunay na napapaluguran mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 5 verse 9, mga minamahal, amin namang pinagsisikapan na maging sa tahanan man o hindi man ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Amen? Maging tayo pong mga naglilingkod, hindi tayo mga minamahal, gumaganap lang sa kalooban ng Panginoon, dito sa loob ng gawain ng mahal na Panginoon. Maging sa labas na ating pamumuhay, ay nais nating magsilbing liwanag, magsilbing asin sa mga tao nating nakakasalamuha. Araw-araw gusto natin na makita nila, mga minamahal, ang liwanag ni Kristo sa buhay natin. Kaya nag-iingat tayong hindi magkasala, nag-iingat tayo na hindi gumawa ng pagkakamali sa kanilang paningin dahil nais natin na tayo po'y magsilbing liwanag, asin sa kanilang paningin. Dahil kahit hindi tayo mag-share sa kanila, amen, kahit hindi tayo maghayag ng salita sa kanila, basta't makita na ng kanilang dalawang mata na tayo po'y lumalakad ng may kabanalan, lumalakad tayo ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sila mismo ang magkakaroon ng conclusion sa kanilang isip at sa kanilang puso ng mga taong ito ay mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. In verse 10, ano pang sabi? Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa magitan ng katawan ayon sa ginawa niya ay maging mabuti o maging masama. Mga minamahal, meron pong reward na inihanda ang ating mahal na Panginoon. That is eternal reward for our labor. Kaya ang sabi rito, the more faithful we are, the more reward that we have. The more faithful we are, the more reward that we have. Habang tayo po ay nagsusumikap na maging tapat, mga minamahal, bagamat kaliwat kanan ay may tukso sa paaralan, mga minamahal, sa trabaho, saan man tayong dako na roon, merong tukso, mga minamahal. Pero pilit po nating pinaglalabanan ang mga tukso na dumarating sa ating buhay dahil gusto natin maging tapat tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Because the more faithful we are, the more reward that we have. The more na tayo po'y nagtatapat, mga minamahal, the more na ating pinagtatagumpayan ng mga tukso sa ating mga buhay, the more naman na dinaragdagan ng Panginoon ang gantimpalang ilinaan niya para sa iyo at para sa akin. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Pangalawa, what is the reason why we need to turn away from sin? Ang pangalawang reason, mga minamahal, when we continue in sinning, the Holy Spirit grieves, mga minamahal. Kapag tayo po'y patuloy na magkasala, mga minamahal, nagdadamdam ang banal na Espiritu, nasasaktan ang banal na Espiritu, which is Holy Spirit, that is the seal of our redemption. That is the proven evidence, mga minamahal, that yung salvation ay atin na pong, ito po ilinaan na ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. When we continue in sinning, the Holy Spirit grieves, mga minamahal, nagdadamdam, nasasaktan yung Holy Spirit. At number one po yan na dapat iwasan ng mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo ang magdamdam at masaktan ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Why? Because the Holy Spirit, that is the seal of our redemption. Yan po yung nagpapatunay na ikaw ay ligtas na.
Yan po ang nagpapatunay na ikaw ay pag-aari na ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, a man without Spirit of Christ, he is none of his. Ang tao na walang Espiritu ni Kristo ay hindi pag-aari ni Kristo. So ang nagpapatunay na ikaw at ako ay pag-aari ni Kristo, pag-aari ng ating mahal na Panginoon, yung approval, yung patunay na ikaw ay pag-aari ni Kristo, walang iba kundi ang kanyang banal na Espiritu Santo. Amen? Kaya't kung wala kang Espiritu ni Kristo, sabi ng Biblia, a man without Spirit of Christ is none of his. Kapag wala kang Espiritu ni Kristo, hindi ka pag-aari ni Kristo. So ibig sabihin, napaka-importante pala na tayo po ay pagharian ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon upang tayo ariin na pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil kung wala kang Espiritu ni Kristo, the big question is, sino ang nagmamay-ari sa iyo? Di ba? Dalawa lang ang nagmamay-ari sa tao. It's either ang ating mahal na Panginoon o ang demonyo. Ikaw ay magiging pag-aari ni Kristo kapag ikaw ay pinaghaharian ng Espiritu ni Kristo. Kung hindi ka pinaghaharian ni Kristo, ang tanong, sino ang nagmamay-ari sa iyo? Di ba? So, ibig sabihin, kailangan, it is necessary na tayo po ay mapuspos, pagharian ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon para pagdating ng araw ng pagdagit, pagdating ng araw ng rapture, pagdating ng araw na tayo po ay kunin ng ating mahal na Panginoon, ipunin ng kanyang mga tapat na lingkod, mga minamahal, ang Holy Spirit ang magpapatunay na tayo po ay karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya ang sabi rito, Ephesians chapter 4, verse 30, following verse, basahin natin ang Biblia. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso, kabanata ay 4, at ang talata ay 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, ang sabi ng Bible, Ephesians chapter 4, verse 30, ano po ang sinabi ng salita ng ating mahal na Panginoon? Grieve not the Holy Spirit. Huwag po nating mga minamalsaktan. Huwag nating hayaan na magdalamhati ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon, ito po ang nagpapatunay na tayo po'y tinubos sa araw ng pagtubos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Means to say, mga minamahal, hindi tayo marapture. Ibig sabihin, hindi tayo makapasok ng langit. Hindi tayo maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating mahal na Panginoon as long na tayo po'y hindi puspos ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kahit 10 taon ka nang naglilingkod, kapag hindi ka puspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, pagdating ng time ng rapture, hindi ka marapture. Hindi ka makapasok ng langit. Kaya napakahalaga na ating pong pagsumikapan na sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, saan man tayong dako naroon, ay mapuspos tayo palagi ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang rapture ay wala pong biblically stated time na nakasulat sa banal na Biblia kung anong oras, anong araw, anong panahon, mga minamahal, darating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basta't ang sabi lang ng Biblia, mapalad yung alipin na badatnan ng kanilang Panginoon na gumaganap ng mga bagay na iyon. Kung dumating ang Panginoon, nasa trabaho ka. Kung dumating ang Panginoon, nasa paaralan ka. Kung dumating ang mahal na Panginoon, nandun ka sa negosyo. Ang importante lang, mga minamahal, taglayin mo ang malinis na puso upang manatili na naghahari ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Wala pong eksaktong time na nakasulat biblically sa Biblia kung anong oras darating ang ating mahal na Panginoon. Pero kung ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon, saan mang dako ka man naroon, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ikabahala. Dahil sa pagtunog ng huling tunog ng trompeta, kasabay kang kukunin ng ating mahal na Panginoon at ikaw ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Mananahan ka doon sa kaharian ng Panginoon ng langit kung saan nandoon ang walang katapusang kapayapaan at kagalakan na inihanda ng ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. So, grieve not the Holy Spirit. Huwag nating hayaan magdalamhati. Huwag nating hayaan magdamdam
ang banal na Espiritu ng Panginoon dahil yan ang patunay na ikaw ay magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Palakpakan natin uli ang ating dakilang Diyos. Ang sabi rito ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, offending the Holy Spirit, offending God intentionally is unforgiven sin. Yung sinasadyang pagkakasala dahil sa ating kasalanan, sa ating paggawa ng kasalanan, yan pong nagiging way na nagigrave yung Holy Spirit, nagdadamdam, nasasaktan yung banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya't yung kasalanan na intentionally, yung kasalanan na sinasadya ba? Dahil meron pong tinatawag na mga unguarded sin. Yung kasalanan na tayo po'y nagkakasala, pero hindi natin sinasadya. Meron pong pagkakasalang hindi sinasadya. Say amen? Say amen. May pagkakasalang hindi sinasadya. Dahil hindi natin nabantayan ang ating mga sarili na tayo po ay nagkamali na pala. Hindi natin nabantayan ang ating sarili na tayo po ay nagkasala na pala. Hindi natin nabantayan ng ating sarili, ng ating ginagawa ay labag na pala sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. That is unguarded sin. Pero may pagkakasala tayo na ating sinasadya. Say amen. Na kahit alam na nating kasalanan, gagawin pa rin natin. Yun ang pagkakasalang intentionally, that is intentionally sin. Yung intentionally sin, that is unforgiven sin. Yung kasalanan na alam mo ng kasalanan, maliwanag pa sa sikat ng araw, hayag na sa iyong puso at kaisipan na ang gagawin mong yan ay kasalanan, pero gagawin mo pa rin. Amen? Yung pagkakasalang sinasadya, mga minamahal, mabigat pong kasalanan yan. That is terrible sin. Sabi ng Biblia, basahin natin mga minamahal from the book of Hebrews, chapter 10, verse 26. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanata ay 10 at ang talata ay 26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ano ang sabi ng Biblia, mga minamahal? For if we sin willfully, after that we are received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Wala na pong, dahil sa magitan po ng paghandog ng Panginoon sa kanyang buhay, doon sa krus ng Kalbaryo, tayo po'y nakasumpong ng kapatawaran. Dahil sa kanyang pagpapadanak ng banal na dugo, nasumpungan po natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil sa sakripisyo na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tayo po'y tumanggap ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil kung si Kristo ay hindi namatay, kung si Kristo ang mahal na Panginoon ay hindi nabayubay sa krus, kung ang ating mahal na Panginoon hindi nagpadanak ng kanyang banal na dugo, wala po tayong kapatawaran. We are totally condemned. That's because of our sin. Sin ng ating ancestor. Walang kapatawaran ang ating kasalanan. Pero dahil sa labis na pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay, iniwanan niya ang langit, at siya po'y nanaog dito sa lupa, nagsuklob sa laman, sa katauhan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inalay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Naghirap, nagdusa, nagpatigis ng kanyang banal na dugo. Mga minamahal, ang layunin ng Panginoon upang masumpungan po natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal. Ang tawag po dyan ay haing sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. In verse 26 sa Tagalog version, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira patungkol sa mga kasalanan. Hindi na po mauulit yung sakripisyo ng Panginoon because Jesus Christ died once and for all. He died once and for all. Siya po'y namatay, mga minamahal, ng isang beses lang. Hindi na po mauulit. Kaya ang ating mahal na Panginoon galit siya sa ginagawa, mga minamahal, ng ating lumang katuruan na tuwing Semana Santa, sa tuwing buwan ng April, may mga nagpapapako sa krus. May mga tao dyan na pinapalo ng latigo ang kalang mga likod, lumalakad ng walang tsinelas, nagpapainit sa matinding sikat ng araw,
mga minamahal, para i-express nila yung kanilang repentance, yung kanilang pagsisisi. Ngunit sabi ng Biblia, ang ganyang uring pagsisisi ay hindi po nakakabura ng kasalanan. Amen? Hindi nakakabura ng kasalanan. Kahit magpasan-pasan ka pa ng krus, kahit buong maghapon paluin mo ng latigo ang iyong katawan, dumanak ang dugo sa iyong likuran, kahit ikaw ay magpasikat pa ng matinding sikat ng araw sa buong maghapon, ang mga sakripisyo na yan ay hindi makakabura ng ating mga kasalanan. Kaya't sayang lang yung kanilang sakripisyo. Sayang lang yung kanilang mga minamahal, ginagawang mga minamahal, pagpapahirap sa kanilang sarili. Ang gusto nila i-express ang kanilang paghingi ng kapatawaran. Pero pagkatapos ng sakripisyo, balik sa bisyo, balik sa inom, mga minamahal. Yan po yung mga sakripisyo na hindi makakabura ng kanilang mga kasalanan. Pero sabi ng Biblia, kung sasadyain mo, kapatid, ang pagkakasala na alam mo na ang gagawin mong yan ay kasalanan, wala nang Kristo na bababa pa sa langit para magpapako uli sa krus. Hindi na po mauulit yun because Jesus Christ died once and for all. Siya po'y namatay ng isang beses lang at para sa lahat. Hindi na po natin pwede pang ulit-ulitin ang kamatayan ni Kristo. Ang ating binibigyang halaga, yung mensahe bakit si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, Amen. Kaya if we continue in sinning, we experience spiritual deflated. We experience spiritual empty. Kapag tayo po'y patuloy na magkasala ng magkasala. Amen? Parang pinili mong lumayo sa ating mahal na Panginoon. Parang pinili mong talikuran ang presensya ng ating mahal na Panginoon. We experience spiritual deflated. We experience spiritual empty, mga minamahal, yung pakiramdam na parang ikaw ay nauupos na kandila. Yung pakiramdam na ikaw ay nauubos, natutuyo. That is word deflated. May experience mo yan kapag ikaw ay patuloy na nagkakasala na alam mo na ang ginagawa mo ay kasalanan. Wala po tayong maitatago. Yes, may sisikreto tayo sa tatay natin, sa nanay natin, sa kaibigan natin, sa mga taong araw-araw nating mga kasalamuha. Pwede mong ipakita na ikaw ay banal, pwede mong ipakita na ikaw ay matuwid, pwede mong ipakita na ikaw ay mainit, pwede mong ipakita na ikaw ay napupuspos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero deep in our heart, wala kang maitatago sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pwede mong balutin ang iyong sarili ng kabanalan. Pwede mong balutin ang sarili mo ng katwiran. Pero kapag may natatago kang kasalanan, sekreto na iyong ginagawa, hindi mo ito maitatago sa ating pinakamamahal na Panginoon. Because the eyes of the Lord are in every place, beholding what is the evil and what is the good. Ang mata ng Panginoon naroon sa lahat ng dako. Nakikita niya yung ating ginagawang mabuti o ginagawa nating masama. Amen? Meron tayong mga minamahal, pagharap sa Panginoon at bawat isa sa atin ay hatulan ng Panginoon. Kaya nga ang nais ng Diyos, huwag kang hahatol sa iyong kapwa, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Amen? Dahil siya ang haharap sa araw ng paghatol sa kanyang sariling mga gawa. Bawat isa sa atin, mga minamahal, meron tayong pagharap sa araw ng paghatol. Kagaya ng sinabi sa verse 10, lahat ng mabuti nating gawa ay hahatulan ng Diyos, lahat ng ating masasamang gawa ay hahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So maramdaman mo, yung word is spiritually deflated, spiritual empty, yung pakiramdam ba na para kang tuyong dahon? Yung pakiramdam, mga minamahal, na para kang balon na naiibsan ng tubig. That is word spiritual deflated. Dumadalo ka pero hindi mo maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Nagpupuri ka pero parang ang layo-layo ng presensya ng Diyos. Dumadalo ka naman ng Miyerkules, dumadalo ka naman ng Biyernes, dumadalo ka naman ng Linggo. Pero ang hirap-hirap para sa iyo ang maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan mong siyasatin ang sarili mo. Ano bang dahilan? Bakit ganito ang aking spiritual status? Bakit ganito ang aking kalagayan? Dumadalo naman ako palagi. Nagpupuri naman ako palagi. Pero bakit ang hirap-hirap maramdaman ng presensya ng ating mahal na Panginoon? Wala kang ibang dapat gawin kundi siyasatin ang iyong sarili. Dahil sa Diyos, alam ko, walang problema. Pero sa atin, minsan merong malaking problema. Everybody say amen. Yung pakiramdam na para kang
balon na naiibsan, balon na wala ng tubig. Yung pakiramdam na para kang i-picture out natin yung palayan na nagkakabitak-bitak. That is word spiritual, deflated. Yung nararamdam mo na parang nauubusan ka na, naiibsan ka na, kumakanta ka pero hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Tumutugtog ka pero hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon. Nagkakapuspusan na ng iba, umiiyak, humihiyaw, sumisigaw ng iba, pero ikaw para kang nanonood sa orkestra. Di ba mayroong ganun? Amen, grabe na yung puspusan ng katabi mo, left and right. Pero ikaw hindi ka nabibless. Hindi mo maramdaman ang ganda-ganda ng kanta, ang ganda-ganda ng minsay ng awitin, pero hindi mo maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Na kanino kaya ang diferensya? Sino kaya ang may kulang? Ang mahal na Panginoon ba? O baka tayo, dahil sa ating mga pagkukulang, dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating pagsuway sa mahal na Panginoon, kaya hindi po mapunuan yung pangangailangan ng ating puso, mga minamahal na tanging mahal na Panginoon lang ang makapagpupuno. Totoo po yan. Meron pong longing, deepest desire yung puso natin na hindi mapupunuan ng pera, hindi mapupunuan ng kaibigan, hindi mapupunuan ng mga material na bagay. Tanging presensya lang ng Diyos ang makapagpupuno niyan. Kaya kapag dumalo ka na hindi ka mabless, dumalo ka na hindi ka mapuspos, ni isang patak ng luho walang pumapatak sa iyong mga mata, mga minamahal. Uuwi ka na luloy yung balikat mo, mga minamahal. Uuwi ka na ramdam mo yung panghihina. Uuwi ka na ramdam mo, mga minamahal ko, ang panlulumo sa iyong paglilingkod. Pero kapag mabless ka, maramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Lalabas ka sa chapel na ito, ramdam mo ang panibagong kalakasang espiritual. Ramdam mo yung panibagong kalakasang espiritual. Maramdaman mo yung kasiglahan na kahit may pagsubok, kaya mong lumaban. Kahit may problema, kaya mong lumaban. Kahit may kahirapan, kaya mong makapagbaka. Dahil ang Espiritu presensya ng Diyos ang nagbibigay aliw sa iyo, nagbibigay sa iyo ng kalakasan. We are weak, yes. Mahina tayo in our own. Hindi sapat yung lakas natin to overcome yung mga struggle sa buhay. Hindi sapat yung lakas natin para mapagtagumpayan yung mga pagsubok. We need Jesus. Kailangan natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Kaya't magsumikap pa Kristiyano magpuri, magsumikap pa Kristiyano manalangin, lumakad ng may kabanalan, upang sa panahon na kailangan natin ang presensya ng Panginoon, madali nating maramdaman ang presensya ng Diyos. Malakas na palakpak. We felt hopeless. Once na ma-experience natin yung spiritual deflated, amen, namimiss natin yung presensya ng Diyos. Kapag maramdaman mo kung gaano kasarap, gaano katamis ang presensya ng Panginoon, alam mo may kapatiran tayo na inofera ng ibang pastor, siya po'y preacher. Inopera ng ibang pastor na doon sa kanilang church mag-preach. Amen? Hindi namin alam kung anong pumasok sa isip niya. Tinanggap niya yung offer ng pastor dahil doon meron pong 2 sakong bigas every month. May sardinas. Meron siyang allowance monthly. Amen? Siguro doon nakapokus yung isip niya. Tinanggap niya yun. Sabi niya sa amin, Brad, ang ganda ng chapel doon. Ang ganda ng instruments doon. Yung sahig pulang-pula. Kasi merong floor wax na pula eh. Amen? Pero paglipas ng 2 buwan, 3 buwan, siya po'y bumalik sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, Brad, bumalik ako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade dahil naramdaman ko yung terribling uhaw. Terribling pagkauhaw yung kanyang nararamdaman. Hindi sa tubig, hindi sa inumin. Mga minamahal, kundi naramdaman niya yung terribling uhaw sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tayo kahit ganito lang, ang uri ng ating pagsamba, bumabalik-balik tayo sa gawain ng mahal na Panginoon dahil dito natin nararamdaman yung totoong kapahiyang espiritual. Every time na maramdaman natin ang presensya ng Diyos, nararamdaman natin yung kapahingahan. Wala sa bahay natin ang kapahingahan. Wala sa opisina ang totoo nating kapahingahan. Kung inahanap mo'y kapahingahan ng iyong kaluluwa, dumalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil in the presence of joy,
maramdaman mo yung kapahingahan. In the presence of the Lord, you feel joy. You feel happiness. Maramdaman mo yung totoong kapayapaan at kagalakan sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya once you experience spiritual deflated, spiritual emptiness, mga minamahal, you feel hopeless. Parang wala kang pag-asa, parang wala kang gana, mga minamahal. At ang sabi rito, nararamdaman po natin, mga minamahal, yung spiritual deflated, yung spiritual emptiness. That is because of our undealt sin. Yung mga kasalanan natin na hindi natin pinagsisihan. Yan po yung number one reason bakit nagigrieve ang Holy Spirit, bakit natin na-experience yung spiritually deflated, na-experience natin yung spiritual empty, dahil po yan sa ating pong mga undealt sin. Yung mga kasalanan natin, hindi natin napagsisihan. Kaya sometimes napakahalaga na tayo po'y uupo, minamahal ko sa isang tabi at ating pagbubulay-bulayan, Lord, saan ba ako nagkulang? Ano ba yung mga pagkakamali ko? Diba? Sometimes kailangan nating mga minamahal, examine yung ating sarili na mahal na Panginoon, saan ako nagkulang? Saan ako nagkamali? Lalong-lalo na kung nararamdaman mo yung spiritually deflated ka na. Nararamdaman mo yung emptiness sa puso mo, sa isip mo. Mga minamahal, hinahanap-hanap mo yung bunga ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dapat ay suriin mo na ang iyong sarili. Panginoon, saan ako nagkasala? Panginoon, saan ako nagkamali? Bakit ganito, mahal na Panginoon, ang hirap-hirap madama ng iyong banal na presensya? Ipaunawa mo sa akin. Kausapin mo ako, mahal na Panginoon. Ituro mo sa akin kung saan ako nagkulang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung word na undealt sin, ito po yung kasalanang hindi na pagsisisihan. Amen. Baka may mga kasalanan kayong hindi na pagsisisihan, kailangan na nating ilapit yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Basahin natin ang Biblia, 1 John chapter 1, verse 9. Amen. Dito po sa aklat ng unang Juan, kabanata ay 1, at ang talata ay 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Amen. If we confess our sin, kung nahiya ka magkumpisal sa tao, dahil minsan kapag magkumpisal tayo sa tao, sikreto nga natin, ikukumpisal natin sa tao, pero magulat tayo, kinabukasan buong barangay na may alam. Amen. Sasabihin mo pa, sis, atin-atin lang to ha. Brad, atin lang to. Sekreto lang natin tong dalawa. Yun namang isa na gustong-gusto rin ng bagong issue. Sige. Tiwala ka sa akin, hindi ako marites. Amen? Pero magulat ka, kinabukasan, buong barangay na may alam. Praise the Lord. Diba? Kaya sometimes, gusto natin magkumpisal sa tao. Meron naman ako narinig na isang kapatiran, lapit siya sa preacher. Confess siya doon ang kasalanan niya. Amen? Pagka-Sunday, prenitch ng preacher. Tisod yung kapatiran. Sabi niya, pambira. Sikreto nga eh. Bakit ipinulpito pa? Hindi nagbanggit ng pangalan, pero na-offend siya dahil, siyempre, issue niya yun, mga minamahal. Sometimes ganun. Amen? Kaya if we confess our sin, God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all iniquities. Lilinisin tayo ng mahal na Panginoon sa lahat ng ating pagkakasala. Kaya kung nahihiya kayong ikumpisal sa tao, amen, ang inyong mga kasalanan, lapit kayo sa ating mahal na Panginoon to prove that you are sincere sa inyong paghingi ng tawad, mag-fasting kayo. Fasting. To prove that you are sincere. Sincero ka sa iyong paghingi ng kapatawaran. Amen? Dahil madaling sabihin, Lord, patawad. Diba? Madaling sabihin, to prove na ikaw ay sincero sa iyong paghingi ng kapatawaran, magdala ka ng damit, ilagay mo sa bag, punta ka ng pastoral house, mag-alay ka ng pag-aayuno doon, ipakita mo sa mahal na Panginoon, mga minamahal na ikaw ay sincero sa paghingi mo ng iyong kapatawaran. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Undealt sin, ito po yung kasalanang hindi na pagsisisihan. Mga bagay na nagawa nating mali na hindi natin naitama. Amen. Amen. Mga bagay na nagawa mong mali,
Kaya nagkakaroon po ng spiritual deflated, nagigrieve ang Holy Spirit dahil po mga minamahal, meron tayong nagawang mali na alam nating mali, pero magpahanggang ngayon, hindi natin itinatama. Kailan pa natin itatama yung pagkakamali natin na yan? Kapag wala na ba tayong oras? Kapag hinatulan na ba tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kapag paluin na tayo ng matinding palo na buhay na ang kapalit? Yun bang hinihintay natin, minamahal? Ang matalinong Kristiyano, wala pang hatol, wala pang paalala, wala pang mabigat na kamay ng Panginoon, tanda ng parusa. Tayo po'y lumalapit na sa pagsisisi sa ating mahal na Panginoon dahil ang kasalanan ay hinog at kapag mahinog na ang kasalanan, ang hinog na kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Amen. Everybody shout praise the Lord. Yung mga bagay na nagawa nating mali, as long na may pagkakataon pa, itama na natin yan. Habang may oras pa, itama na natin yung ating mga pagkakamali. Huwag na nating hintayin pa. Mga minamahal, nahatulan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palilipasin pa natin ng 1 buwan yung pagkakamali natin. Palilipasin pa natin ng ilang taon yung ating pagkakamali bago tayo magsisi. Paano kung maabutan tayo ng araw ng paghatol ng ating pinakamamahal na Panginoon, na wala na tayong pagkakataon pa para magsisi at masumpungan ng kapatawaran na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yung point ko rito, minamahal, bakit kailangan pa nating patagalin na pagsisihan ng isang kasalanan? Bakit pa natin kailangan patagalin na itama yung ating mga pagkakamali? Amen. Anong hinihintay natin, mga minamahal? Everybody shout, praise the Lord. Kinakausap na tayo ng salita ng Diyos. Yung Holy Spirit, kinakausap na tayo. May mga reminders ng ating mahal na Panginoon para mamulat tayo sa ating kaisipan na itama na natin yung mga bagay na nagawa nating mali. Dahil kapag dumating mga minamalang araw ng paghatol na yung mga mali nating ginagawa, hindi natin na itatama. Amen? Baka mapasama ang ating kalagayan. Kagaya ng pagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. As a choir member, ano ang part natin sa gawain na ginagamit tayo noon, pero nasaan tayo ngayon? Everybody shout, praise the Lord. Nasaan tayo ngayon? Dati-rati tayong mainit, umaawit, kumakanta sa pulpito, pero kumusta nasaan tayo ngayon? Amen? That is a dealt sin. Yan po'y kasalanan natin, mga mali nating ginawa dahil ang pag-iwan sa tungkulin ay malaking pagkakasala. Ang pag-iwan sa gampanin ay malaking, mga minamahal, pagkakamali. Iiwanan mo ang responsibilidad mo. Iiwanan mo ang ministry mo. Sinong naglagay sa iyo sa responsibilidad na yan? Sinong naglagay sa iyo sa ministry na yan? Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag iwanan mo ang tungkulin mo, iwanan mo ang responsibilidad mo bilang mga awit, anumang part natin sa gawain, that is undealt sin. Yan ay kasalanan na hindi mo pa naaayos. Pagkakamali na hindi pa naaayos. Kailan natin aayusin? Sasabihin natin, Lord, kapag ganito na lang, next month na lang, Lord, kapag ganito na. Kapag makagraduate na ako, Lord, babalik ako. Nakagraduate na. Hanggang ngayon, wala pa. Everybody shout, praise the Lord. Lord, kapag makapagtrabaho na ako, babalik na ako. Nakapagtrabaho na hanggang ngayon, wala pa. Binibigyan ng kondisyon ang ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, serving the Lord is, mga minamahal, ito po ay dapat hindi tayo nakipagkondisyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag may panahon, oras, magpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. So yung undealt sin, ito po yung mga pagkakamali natin na hindi natin itinatama. Alam po ninyo, kahit po yung unforgiveness, yung hindi tayo nagpapatawad sa mga taong nagkakamali sa atin, that is undealt sin. Mga kasalanan na hindi natin naayos. At ang sabi rito, mga minamahal, unforgiveness is undealt sin. Hindi mo, mga minamahal, ultimo yung mga taong masama ang loob mo. Amen? Kaya mayroon po tayong ilang mga kapatiran Ilang mga kapatiran natin sa ibang outreach dumadalo. Kapag mayroong kasamaan ng loob sa isang outreach, amen? Doon dumadalo sa ibang outreach. Do you think tinotolerate ito ng ating pinakamamahal na Panginoon? I think not, mga minamahal. Ang tingin ko, hindi ito tinotolerate ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kapag may kagalit kayo rito, masama ang loob ninyo dito, doon kayo sa Ayala dadalo. Kapag masama ang loob ninyo, may kapatiran doon na masama ang loob ninyo, dito kayo sa Tala dadalo. I think hindi tinotolerate yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Iniiwasan natin yung mga taong masama ang loob natin. The question is, hanggang kailan tayo iiwas?
Ha? Hanggang kailan tayo iiwas? Dahil pag may kagalit sa Ayala dito sa Tala, dadalo. Kapag may kagalit dito sa Tala, masama ang loob niya sa isang tao rito, doon sa ibang outreach, dadalo. Hanggang kailan tayo iiwas? At ang nakakalungkot pa ito, iwas ka ng iwas sa iyong kapatid dito sa lupa, pero doon sa langit, magkakasama-sama tayo. Di ba? Galit ka sa kapatid doon sa Ayala, dito ka dadalo sa Tala. Galit ka sa kapatid dito sa Tala, doon ka sa Ipil dadalo. Amen? Pero sa langit, magkasama-sama tayo. Siyempre, isa lang ang punteriya natin, isa lang ang desire ng puso natin, ang makapasok ng langit. Amen? But the big question is, tanggapin kaya kayo sa langit kung ganyan ang mentalidad ninyo? Tanggapin kaya kayo sa langit kung ganyan ang karakter ninyo sa paglilingkod? Na pag may kagalit dito, doon sa ibang outreach dadalo? Pag may kagalit doon, dito sa ibang outreach dadalo? Sa tingin ninyo, ito tolerate ng mahal na Panginoon yung ganyang uri ng attitude, mga minamahal ng isang Kristiyano? Kapag galit ka sa isang tao, sasabihin mo, Brad, nagpatawad na ako, Brad, nakalimutan ko na yung ginawa niyang kasalanan. Pero hindi mo ma-share yung post niya. Hindi ka makapag-likes. Oh, say amen. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Di ba? Kasi hindi mo pa siya napatawad. To prove yung symptoms na hindi ka pa nakapagpatawad, pag may post siya, ayaw mong mag-likes. Ayaw mong i-share. Amen? Pag natatrial siya, tuwang-tuwa ka. Buti nga. Praise the Lord. Pag pinagpapala siya, naiinis ka. Tama ba? Tama. Panahon ng, yes, I love you with the love of the Lord, papunta sa kaliwa, makita mong makakasalubong mo siya, liliko ka sa kanan. Dahil ayaw mong kamayan. Amen. Amen. Hindi kayo makaimin eh. Amen lang po tayo, hindi naman kayo mabilanggo kapag umaimin kayo. Tama po ba? Meron pong ganong attitude ang Kristiyano. Makakasalubong niya, liliko sa kaliwa, liliko sa kanan, para lang hindi makamayan. Ayaw makita, iiwas, pupunta sa ibang outreach, doon dadalo. Sa tingin ninyo, tama? Tama po ba yung ganong attitude ng Kristiyano? Hindi po. Alam ninyo, ako, meron akong isang kapwa ko preacher. Talagang, bago pa ako mangaral, taon na po ang lumipas, siguro 10, 15 taon na. Matagal ng panahon. Bayaw ko pa yun. Husband ng beloved kapatid ko. Ayaw ko siya makita, ayaw ko siya makausap. Ayaw ko siyang kamayan. Lahat galit ako, mga minamahal. Amen? Everybody should praise the Lord. That is broken relationship. Yung broken relationship, kailangan nating isettle. Kailangan nating ayusin dahil yan ay malaking pagkakamali. Ang ganda-ganda ng inyong pagkakaibigan noon, pero hanggang ngayon, minamahal, hindi nyo pa naayos dahil meron kayong galit sa isa't isa. Everybody say amen. Sa tingin ninyo malalangit tayo? Sa tingin ninyo tatanggapin tayo sa langit? Hindi po, mga minamahal. Doon sa bayaw ko naubod ng aking galit, masama naghihimutok yung aking kaloob-looban. Ayaw ko siyang makita. Nag-aapo yung galit ko sa kanya. Pero I choose to forgive. Na-realize ko, mahal na Panginoon, Kristiyano na ako. Gusto ko ng langit. Ayaw kong payagan, mahal na Panginoon, lamunin ako ng galit sa aking puso. Gusto kong magpatawad, mahal na Panginoon. Mahirap matulog. Hindi ka payapa, hindi ka masaya. Kahit anong gawin mo, pag may galit sa puso mo sa isang tao, hindi ka napapayapa. Kaya yung broken relationship, that is undealt sin, yan ay kasalanan na kailangan mong ayusin. Yan ay pagkakamali na kailangan mong ayusin, mga minamahal. Ayaw mo siyang makita, ayaw mo siyang makausap. Iwas ka ng iwas dito. Kagaya ng sinabi ko, doon ka sa ibang outreach dadalo, pero sa langit magkakasama-sama tayo. Sa tingin niyo, mangyayari yun? Ha? Sa tingin niyo, mangyayari yun? Na dito sa lupa, ayaw nga natin siyang makita, tapos sa langit magsama-sama tayo? Tingin ko hindi yun mangyayari. Mark my word, hindi yun mangyayari, mga minamahal. Bakit? May galit sa ating puso. At kailangan yung galit na yon, mga minamahal, i-release natin, palayain natin yung galit na yon, at hayaan natin ang pag-ibig ang maghari sa ating mga puso. Alam niyo ang ginawa ko dun sa bayaw ko? Lumapit ako, mga minamahal, kinamayan ko siya. Inakap ko siya ng maigpit. Nagulat siya, mga minamahal. Alam niya, galit ako sa kanya eh. Alam niya, malaki yung kasalanan ginawa niya sa akin eh.
Pero I choose to forgive dahil Kristiyano na tayo. I choose to forgive dahil yun ang kalooban ng Panginoon. I choose to forgive dahil yun na ang nais ng ating mahal na Panginoon. Kinamayan ko siya ng mahigpit, inakap ko siya ng mahigpit, at sabi ko sa kanya, labas tayo mamaya, libre kita, kain tayo ng barbecue. Amen? Kain tayo ng barbecue. Ako naglibre. Pero galit ako. Pero alam ninyo, katapos namin kumain, para ako nabunutan ng tinik. Minamahal. Ang saya sa pakiramdam kapag nagpapakumbaba tayo. Sabi nga ng Bisaya, tamis pa sa dugos ang pagpaubos. Timanin nyo na, tamis pa sa dugos ang pagpaubos. Kapag magpakumbaba tayo, napakasarap sa pakiramdam. Minamahal kapag tayo po'y magpakumbaba. Sabi ng Bible ni Salmista David, create in me a clean heart, O God. Bigyan mo ko ng dalisay na puso. Likhaan mo ko ng malinis na puso, mahal na Panginoon. Likhaan mo ko ng dalisay, puso na walang kapintasan. Renew a right spirit within me. Bigyan mo ko ng bagong espiritu, espiritu na ayon sa iyong kalooban. Sa mga oras dito, iawitan natin ang ating mahal na Panginoon. I-pray natin kagaya ng pray ni King David. Yung prayer ni King David, Lord, create in me a clean heart. Create in me, Lord, a clean heart. Bigyan mo ko ng dalisay na puso. Likhaan mo ko ng pusong malinis. Puso na handang magpatawad. Puso na handang magpakumbaba. Iyon ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sincere po tayong umawit sa ating mahal na Panginoon. Tapos puso po nating ialay ang awiting ito sa ating nagiling Diyos. Puso malinis. Susulisan ang aking nais. Niligay mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais. Niligay mo,
the Lord. Hallelujah. Thank you, there is Jesus. Thank you, there is Jesus. Hallelujah. Sa mga oras nito, minamahal, tayo pong lahat ay lumapit sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating pinag-aaralan, yung undealt sin, ito yung kasalanang hindi natin napagsisihan. Magbalik tanaw tayo, mga minamahal. Baka may mga kasalanan tayo na hindi natin napagsisihan. Nag-agree yung Holy Spirit kapag tayo po'y may kasalanan na hindi natin napagsisihan. Mga nagawa nating mali na hindi natin na itatama pa. Huwag na nating hintayin pa, minamahal, ang hatol ng Panginoon bago natin itama yung pagkakamali. Huwag na nating hintayin pa ang parusa ng ating mahal na Panginoon, ang palo ng Diyos, bago natin itama yung anumang ating mga pagkakamali. Maging matalinong Kristiyano, mga minamahal, magpatawad. Amen. Limutin ang pagkakasala ng ating kapwa. Yung mga broken relationship natin, ayusin natin habang may pagkakataon pa. Sa oras nito, minamahal tayo po'y manalangin sa ating mahal na Panginoon. Idalangin natin na likhain ng Panginoon ating puso na isang pusong dalisay, isang pusong malinis, kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa mga paalala mo. Salamat sa iyong banal na salita na nagmumulat sa amin ng aming mga pangunawa, mahal na Panginoon, upang kami magpakumbaba at lumapit ng taos puso sa iyong banal na harapan. Dalangin namin, Panginoon, ang dalisay na puso. Ipagkaloob mo sa amin ang dalisay na puso. Puso na handang magpakumbaba. Puso na handang magpatawad, mahal na Panginoon, dahil ito ang iyong kalooban. Patuloy mo kaming kahabagan, puspusin ang iyong Santong Espiritu na sang selyo, tanda at patunay na ikaw ang nagmamay-ari sa amin sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. As a point of contact, mga minamahal, ipatong natin ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Sa ating pong mga webcast viewer, mga minamahal, ipatong po ninyo mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget, kabilang kamay sa inyong kamay, at mga minamahal sa inyong ulo. Sabay-sabay po tayong manalangin, sawayin po nating karamdaman, gumaling problema, malutas sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus sa mga oras na ito. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, ipatong ito sa aming mga ulo. Leading prayer for beloved and honorable pastor, in the mighty name of Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness, and again sickness be healed, problem be solved, infirmities begun. Cast out right now in the mighty name of Jesus. Sickness be healed. Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, mga panghihina, panlupaypay, demonyo ng mga panlalamig, pag-alinlangan, demonyo ng kahirapan, demonyo ng galit sa aming mga puso, anumang paghinanakit, anumang pagtatampo, mapawi ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Minamahal, sa oras na ito, tayo pong lahat ay tumayo. Itaas po natin ating dalawang kamay. Shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. And jump 3 times. Express our love toward the rest, Papa Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba itangin sa ating mahal na Panginoong si Kristo po lamang. Purihin ang ating dakilang Diyos para po sa